Amen. Welcome po sa atin pong tahanan ng Diyos at bilang isang pamilya. Let's welcome everybody. Let's give them a high five. Come on. Let's embrace them. Let's give them a high five and let's say I'm so happy that you are here. Amen. Amen. I'm so happy that you are here bilang isang family. We thank the Lord because our church are called to minister to every family. That's why every time po na naririto tayo, talaga namang isang angka ng dumarating, isang pamilya. At kapag yun po ang nais ng Panginoon talaga na ang buong pamilya po natin ay makakilala sa Panginoon, magkaroon ng tamang ugnayan sa ating Panginoon, at higit sa lahat, katulad po ng ating inawit kanina, ng buhay po natin ay patuloy nagbibigay ng puso na laging nagsumasamba. And it's a reminder for us yung story about Mary of Bethany, that there was a certain portion po sa gospel, sa mabuting balita, na nakakatuwa dahil nga tama yung sinabi ni Jesus, darating yung panahon, at ito na nga po yung panahon, na yung nasulat sa Biblia, patungkol doon sa napakaikling eksena na kung saan nagbasag lamang ng pabango si Maria, ng halaga pala noon ay isang taong sweldo, and yet hindi siya nagdalawang isip para ialay yun sa Diyos. At ang pag-aalay na yun sa kanya, ang pag-aalay na yun na ginawa ni Maria sa ating Panginoon ay nagtatak sa kanyang puso. Sabi nga ni Jesus, ang ginawa ni Maria ang ito, pagdating ng panahon, aalalahanin at maaalala, at ito'y nasusulat. Kaya magpahanggang ngayon, ito po ay nababanggit, na kung saan merong pag-aalay. And this is the kind of worship that God is seeking unto each and every one of us. Hindi naman po doon sa nagbibigay ka, tumutulong ka, or gumagawa ka na mabuti, kundi higit sa lahat yung puso mo, handa mong ialay sa ating Diyos, no matter what the cost. Kaya may isang awitin, I won't give you anything. Ano ba yan? That will cost me nothing. Ibig sabihin, talagang ibibigay mo sa Diyos. Parang si Abraham ba yan? Kailangan niyang bilhin yung si David, kailangan niyang bilhin yung isang lupain. Binibigay sa kanya, pero sabi niya, hindi ko kukunin hanggat wala akong naibibigay. And the greatest gift that we receive is the life that Jesus has given to us. Even Jesus, even ang ating Panginoon, hindi niya pinagkait ang kanyang buhay para po tayo ay magtamasa kung ano man ang meron ka ngayon, na kalayaan, kapayapaan, kasiguraduhan, at tunay na pag-ibig na nagmumula sa Diyos. And when Mary offered this alabaster oil, or jar, or perfume, sabi ni Judas, sayang. Sayang naman talaga kasi kung ibebenta daw yon 1 year wage. So pagpalagay natin, parang 200 to 300,000 nga naman yon. Pero sa Panginoon, nakita niya yung puso ni Maria. At yan din po ang nais ng Panginoon na sa umagang ito, yung puso mo ay punong-puno ng pasasalamat. A heart of worship to our God. Amen. I'm so excited today because I've been away for a week. Hindi kami nakaka-attend ng mga cell group because we have a visitor. Dumating po yung sister ni Eda, pati yung brother niya. Magkakahiwalay po kasi sila, and this is the only time na may mga ganitong gathering. That's why I miss you all. Na-miss niyo ba ako? Kaya nagulat ako, tingnan niyo naman yung hawak kong mic, 3. 1, 2, 3. So, ibig sabihin niyan, talaga naman, ang boses ng Panginoon ay nais niya mangusap sa bawat isa sa atin. And let's now open our heart. Now, let's begin to receive more from God this morning. Amen.
Amen. Kasi half of the year na po tayo. On Wednesday, it will be July 1. So, it will be another journey of half of our journey for this year 2026. And indeed, God wants to prepare our hearts. That's why nga, heart of wisdom, heart of understanding, ano ba yan? Teachable heart, last month, a heart of, and then today, a heart of worship. So nais ng Panginoon yung puso natin ay laging handa na tumanggap sa ating Panginoon. And it's my prayer na yung pag-uusapan po natin ngayon will reveal more of Jesus, who He is. Tayo po tayong lahat, let's pray. Let's begin this word with a prayer. Lord, marami pong salamat that today we are so excited to receive your word. We prepare our hearts, O God, and our spirit, that the Holy Spirit, Lord, will be our great teacher, our encourager, our comforter, our counselor, our healer, O God, even as we receive your word. At maging ang mga salita mo, Panginoon, ang katotohanan na siya magpapalaya sa amin sa maraming katanungan, sa maraming pagdududa, sa maraming mga maling akala, dahil ang salita mo, Panginoon, ay may kapangyarihan magbago ng buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, as we open our hearts to you. Let our heart be a heart of worship. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all be seated. Amen. Are you ready to hear the word of God? 1 Corinthians chapter 1, verse 9. Alam niyo, nakakatuwa talaga every time God speak to us. Ay niya talaga tayong paalisin dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9. Para bang punong-puno talaga ng maraming revelasyon ng Diyos sa atin bilang mananampalataya, bilang kanyang anak. And this should be, ito dapat ang lagi nating attitude every day ng ating buhay. Hindi lamang po tuwing magkakasama tayo as a church on Sunday or even in our cell group, but more especially our relationship, our walk with God. So, today, ang title po kasi ng ating po pag-uusapan is Partnership. Ano nga ba yun? Partnership from His Son. No, partnership from His Son. So, sabi po doon sa New Living Translation, God will do this. For He is faithful to do what He says. And He has invited you into partnership with His Son, Jesus Christ our Lord. So today, having a heart of worship is to understand kanino ka ba nakikipag-ugnayan. Sabi doon sa ibang translation, fellowship. O sa ibang translation, union. So dito, pag-usapan naman natin yung word ng partnership. So we will go to the standard ng world, ng mundong ito, kung ano ibig sabihin ng partnership, and then later on, we will see yung biblical explanation why we have to partner or to have union. Pag sinabi mong union, pakikipagkaisa. Pag sinabi mong fellowship, pakikipag-ugnayan. Sa partnership naman yung pakikipagsosyo. Tagalog po kasi ng partnership, pakikipagsosyo. So, intindihin muna natin kung anong klaseng partnership ang pinag-uusapan natin dito in 1 Corinthians chapter 1 verse 9. Pero puntahan po na natin ano ba yung legal terms about partnership o pakikipagsosyo. Pag pumasok ka sa isang business, it is a legal agreement where two or more shares ownerships, responsibilities, and even financial profit or losses. So ito yung shared equity, shared capital, properties, and skills and labor. So, sino po ba dito ang may business? Taas ang kamay. Uy, meron na. O, sino dito ang mag-asawa? Taas ang kamay. Di ba? So, in a business, pag sinabi mo partnership, two or more person, no, na nag-combine ng kanilang resources, ng kanilang skills, ng kanilang time, everything na meron siya at meron ako pagsasamahin para palaguin. Ang common goal is to earn, to have a profit. Pero, siyempre sa business may profit and loss. Amen?
At yung loss, isi-share niyo rin bilang partner. So that's how you have a partnership o pakikipag-sosyo. In terms of husband and wife, nung nag-asawa kayo, there is a legal agreement, may pinirmahan kayo, till death do us part. So may partnership kayo, anything na shared skills, shared equity. So yung lalaki magtatrabaho, so yung kung ano yung pera ng lalaki, pera din ng asawang babae. Tama ba mga asawang babae? Amen. Tapos ang gawain ng mga nanay na hindi naman nagtatrabaho, they do the 24/7. No, household chores, mag-alaga, maglaba, magluto, mag-asikaso ng anak at asawa. 'Di ba yun yung shared responsibility mo as a wife? Amen? At ang husband naman magtatrabaho para itaguyod ang isang pamilya. So this is a kind of partnership na meron tayo in the area of our of having a family. Amen. Tapos meron din tayong sa mga magkakaibigan, tawag natin partner. Partner in crimes. No? Partner sa mga kalokohan, partner sa mga inuman, partner sa mga hindi yung mga kalokohan na nagagawa. Tama ba? Lahat tayo meron na. But isa lang may yes. Diba? This is the kind of partnership we experience every day ng ating buhay. Now, whether we know God or we understand God, pero every day ng routine natin, siyempre ang partner mo, every day ng kasama mo, kasama mo is your wife, no? Or your spouses. No, kung may business ka, yun nga, kung may partnership ka, ay yun ang business na meron kang gagawin, no? Na para kumita ka. No? I-share mo yung nalalaman mo, yung pwede mong gawin para lumago ang iyong business. Ganun din sa pag-aasawa, di ba? You always wanted to have a beautiful, happy life. Amen. Pero there is one kind of partnership na pag-uusapan natin sa umagang ito na kung saan walang maluluging kapartner ng partnership na ito. Amen. Handa na ba kayo? Meron, dito sa verse 9, nakakatuwa eh. Dapat ito yung makita mo. Bago mo maranasan yung magandang resulta. Ang sabi po, number 1, God will do this. Amen. So, ang paunang salita po nang babasahin natin ng 1 Corinthians chapter 1, verse 9, ang sabi po, kung papasok ka sa partnership na ito, God will do this. Ano na yung gagawin ng Diyos? Siya daw ay faithful, siya daw ay tapat. Kung ano ang sasabihin niya, so pag sinabi niya, Armand Pimentel, makikipag-partner ako sa'yo. O Boyet Sapra, makikipag-partner ako sa'yo. Di ba? Pag may partnership, sasabihin mo, bro, tara, tayo tayo ng negosyo. So, anong pwede mong ibigay? Di ba? Anong pwede mong ibigay na kapital? Kahit marami kang pera, hindi mo ibibigay lahat yun. Kasi naniniguro ka, baka hindi kumita. Right? Titimbangin mo muna, ano bang pwede kong ibigay? So, ang tatayin natin negosyo ganito, siguro pwede na tig-20 mil tayo. Hindi mo ibibigay lahat. Kasi kailangan mong maniguro, kailangan mong timbangin. Kailangan mong test the waters. Di ba? Ganun tayo. Kasi pwede tayong malugi agad. Matalo. Pero ang partnership na meron ka sa Panginoon, God will do this. At ano yung gagawin niya? Faithful siyang gawin ang mga bagay na sinabi niya. Amen. Kasi yung una niyang panigurado, God will do this. He is faithful to do what He says. And then, He has invited you. Kaya ang invitation niya sa'yo, wala kang lugi.
Ako bahala sa'yo. Ilan ba na ba dito pumasok sa negosyo na lulugi? Di ba? May mga paglugi, may mga pagbaksak. Kasi hindi mo naintindihan kung ano yung purpose kung bakit mo kailangan ng mga gano'n. And to begin with a good partnership, you have to begin what is the plan of God sa buhay mo. At ito po ang pinakamagandang partnership na meron kang dapat na relasyon sa umagang ito. At kung kilala mo yung kung sino yung kapartner mo, which is our Lord Jesus Christ, a heart of worship is knowing your God has given you a purpose in your life. And yung business na yan, yung pag-aasawa na yan, yung anumang bagay, patungkol sa partnership o pakikipag-sosyo, dapat kilala mo muna kung sino yung author ng lahat ng pagkukunan mo. Ng resources, ng skills, ng intelligence or wisdom or understanding. Kasi tandaan mo natin, pagka nalugi, maraming nasisirang relasyon. Di ba? Sa partnership. Kapag hindi kayo nagkakaintindihan mag-asawa, maraming nasisirang relationship as husband and wife. Because hindi tama ang yung pundasyon kung bakit meron kang partnership. And that's why a heart of worship is knowing your God-given purpose in your life. Kaya nga si Pablo, nung bumisita sa mga Korinto, alam niyo po, yung susunod na verse talagang magulo. No, may pag-aaway, di ba, yung lagi namin nababanggit. Hindi nga pa natin pinupuntahan yun eh. Wala pa po tayo sa portion na yun. Kasi nais sa Panginoon, establish natin sa panahon pong ito, na pinag-aaralan natin about a heart of worship, makilala natin ang ating Diyos. Kasi kung pupusahan po natin yung mga susunod na verse, may pag-aaway, may pagtatalo, may division, mayroong demandahan, may mga nagkakasala. Pero ang nais ng Panginoon, establish mo muna kung sino si Kristo. Kaya nga sabi, God will do this. God is faithful. No? And He will do what He says. Ibang translation, faithful is God who called you. Amen. So kung nung tinawag ka ni Kristo, kung kinilala mo ang Panginoon, at tinanggap mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas, lagi mo ilalagak sa puso mo na siya ay tapat na Diyos. Siya ay Diyos na hindi nagbabago. At dahil hindi siya nagbabago, tandaan mo, ang laging nagbabago, ikaw, ako, ikaw. Binabago ka ng sitwasyon, binabago ka ng iyong bulsa, binabago ka ng iyong nararamdaman at ng iyong paligid. Kaya hindi mo nakikita na tapat ang Diyos. Hanggang dumating ka na lang sa panahon na wala ka ng tatakbuhan, naalala mo ang Diyos, ay tapat ka pala Diyos. At sa iyo ako laging babalik at babalik. The purpose God has for you are meant to be greater than you because they are God's purpose. Your God-given purpose can only be accomplished with God. So dapat yung partnership mo sa ating Panginoon, partnership with His Son, doon mo titignan lagi yung buhay mo. Lord, ito ba yung gusto mo? Kasi minsan hindi natin nakikita yung nangyayari sa ating buhay kasi hindi natin nakikita yung partnership natin with God. Sasabihin mo, ako muna Lord, kaya ko pa eh. Pero dapat tatandaan natin, every day ng ating buhay ay tayo ay laging may kasama. At yun ang Diyos. Yun si Kristo na nagsabing, I will never leave you nor forsake you. Na I will always be with you wherever you go. Footprints in the sand. Naalala yan? Amen. Kaya ang ating partnership with God is a working relationship. We work together with God. No, hindi lamang nung kinilala mo si Kristo, pwede ka nang tambay. Pwede ka nang walang ginagawa. That cannot happen here in this world na kinabibilangan po natin.
Kasi narito pa rin po tayo sa mundong ibabaw. There are things that we are not in control. But there are God who is in control. And that is our partnership with God. Knowing that we cannot control, but because God is in control, that is your partnership. Lord, di ko kontrolado. Pero dahil ikaw ang aking partner, you will always be there with me. Amen? Amen. Kaya nga, laboring with God requires us to follow our God as our shepherd or our good shepherd. And Jesus said, Jesus is the one, no, that will establish. Kaya nga doon sa John 15, no, sabi, He is the good shepherd. And the Holy Spirit will be the one to lead us. Kaya nga napakaganda po nung relationship natin sa ating Panginoon. Hindi niya tayo pinabayaan. Kasi Jesus cannot be with us every day, 24/7. Diba? Kasi hindi naman pwedeng tigi-tigi sa tayong Jesus. Diba? Kundi the Holy Spirit, no, our teacher, our comforter, our counselor, yun yung binigay niya sa'yo. Yun yung binigay ng Diyos sa atin that lives and resides in our hearts. At kung yun recognize mo, you have a heart of worship. Why? Because the one sitting on the throne of your heart is Jesus. At dahil siya ang nakaupo sa trono ng iyong buhay, siya ang iyong sinasamba. Siya ang iyong partner. Siya ang iyong Lord of your life. Kaya nga, the Holy Spirit requires us to have a heart posture of gratitude. When we want to complain, it requires us to be still when everything na gusto natin na rush or stressful. Kaya nga every time na nagko-complain ka, I mean, that is the other side kasi na pwede natin gawin o maging laman ng puso mo. Na it's normal for us to complain. Totoo naman yun. No? Complain sa asawa, complain sa mga anak, complain sa negosyo, complain sa trabaho. Di ba? Valid naman po yun eh. Pero dahil you know who Jesus is and what He can do in our life, you can turn your complaint into a heart of worship. Because you know that God is in control. You cannot control, but God is in control. Hindi mo maintindihan, pero you will always put into your mind and into your heart, God is in control. Kaya minsan kailangan tumahimik ka muna panandali. No, kailangan mo munang to be silent and to be still. Kaya nga sabi ng Word of God, be still and know that I am God. Amen. Kasi may mga ganun pong panahon. Kaya nga si Moses, nung bago siya tumawid at hatiin niya yung ilog, sabi niya gano'n, I will not go unless your presence goes with me. Meron pong katagagayan in the book of Exodus, I believe in chapter 11, sabi niya gano'n, I will not go, Lord, if your presence will not go with me. Amen. At dapat sa buhay natin, ganun ang partnership na meron ka. Lord, I will not go unless you said so. Pero ito sinasabi ng Lord, God will do this. He is faithful to do what He says. And He will always invite you to have a partnership with Him. And this is the great partnership that we have in life. Partnership with God requires us to follow our good shepherd, Jesus, and yield to the Holy Spirit in what He wants us to do. And how He wants us to do it, it is following Jesus in a like manner. Puntahan po natin John chapter 5 verse 19. Paano ba tayo magkakaroon ng a heart of worship that will follow Jesus? Yung partnership natin sa Kanya. A good example is Jesus Himself. Ang pinakamagandang example, si Jesus mismo. Kasi tingnan natin kung paano siya nakipag-partnership sa God the Father. Kasi hindi po biro yung ginawa ni Jesus. He was with God the Father in heaven.
Wala siyang problema. Nandun lamang siya. Wino-worship siya ng maraming anghel. And yet, He has to do this kind of partnership to you and to me. To go down. To be just like you and to be just like me. Jesus has to come here on earth. Not as a king, not as a powerful man or Superman or Batman or Captain Barbell. He came just like you and me. Hello? Nagsimula siya sa pagka-baby, di ba? Pinanganak siya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Ang pamilyang pinili ng Diyos ay hindi po mayaman. Pinili niya ang isang hamak na Maria at Jose. Isinilang siya sa isang sabsaban na kasama niya yung mga hayop. Naranasan ng baby Jesus yung pinaka-lowest point ng social life. And yet, He did not complain. At ang kanyang mga magulang, paglaki niya ay isa siyang karpintero, no, hindi naman siya pinanganak na isang prinsipe o isang rich kid. Kundi nagsimula siya sa pinaka mababang estado upang makita natin. No, as we read the Word of God, you can relate yourself in the life of Jesus. Pero this is how Jesus sees His life when He began His ministry. Then Jesus answered and said to them, most assuredly I say to you, the Son can do nothing of Himself, but what He sees the Father do, or whatever He does, the Son also does in like manner. So ang paggawa niya, ang kanyang mission dito sa buhay ay gawin kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Diyos sa masalangit. And it happened on his 33rd birthday. He died on the cross. Yan po yung kanyang role, no, para iligtas ka at iligtas ako. No, for the last 30 years ng kanyang buhay namuhay siya ng ordinaryo. Pero on the 3 years of kanyang ministry, pinahayag niya ang mabuting balita. At kasama po yung istorya ng alabaster oil. At the end of his life, ang ginagawa niya lang daw ay yung pinapagawa sa kanya ng Diyos Ama na nasa langit. Praise be to God dahil yun ang kanyang ministry. But more praise to God because His ministry here on earth establishes sa buhay mo at sa buhay ko. Nung ikaw ay nakipagkaisa kay Kristo, your union with Christ. Kaya nga sabi ganun, ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Amen. So every day of your life, there will be a new thing with God. You must be saying, Lord, thank you that this is a new day, a new morning, a new blessing, a new gising, a new air to breathe. Amen. Kaya pag tinignan mo yung asawa mo, Lord, thank you. Ang ganda-ganda ng asawa ko. Blessed woman. This is a reminder, do not make the mistakes of taking on the dreams and assignment God gives you without Him. You will be burnt out and not be useful to God. Sometimes kasi, kung sa church, no, you are doing things. No, ikaw ang tigalinis, ikaw yung tigaluto, ikaw yung pumupunta dito, Sabado, practice mula alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. At kung nakikita mo lamang ang sarili mo, yung skills mo, yung ako na lang ba pwedeng gumawa nito? Ako na lang ba ang tutugtog? Ako na lang ba magluluto? Ako na lang ba maglilinis ng bahay? O maglilinis ng simbahan? No? You will come a time na yung mga assignment na ito, nakikita mo na work. Ang sabi po doon, you will be burnt out and not be useful to God. Kaya si Martha, di ba, sabi niya gano'n, Lord, di ba, Martha and Mary, alam niyo yung story niya, Lord, pagod na ako.
Ito si Martha walang ginagawa. Pero sabi ng Lord, pinili ni Martha ang pinaka-the best. Ni Mary pala, pinaka-the best. And that is to sit in the feet of Jesus. Amen. At pagkatapos nun, na-recharge ka, kasi kailangan mo ma-recharge. And that is your charger. Your stable and hindi nauubusan na charging. Ang salita ng Diyos. Ang partnership mo kay Jesus. Amen. Kaya nga kapag assign ka ng paglilinis dito, kahit ikaw lang ang pupunta, maglilinis ka. Kasi alam mo, na yun yung partnership mo with Christ. Not with Pastor Romel, with Pastor Henry, not with your Paul and Timothy, but your partnership with Christ. Amen. That's why you are here. O kahit ikaw yung naka-assign nun magluluto, maghihiwa, ang saya-saya mo kasi kausap mo si Jesus. 3 kasama mo, Father, Son, and the Holy Spirit. Kaya lumalakas ka, kaya ginaganahan ka, kaya ang ganda-ganda ng aura mo. Hindi naman masarap ang luto mo, kundi masarap ang aura ng buhay mo. Kasi, di ba, nakikita naman sa mukha natin. Amen? God not only cares about what we are accomplishing, but also how well we are loving Him and other in the process. Being in a ministry is only expression ng ating relasyon or partnership with Christ. Alam niyo, kaya ang gusto mo magpagamit sa Diyos kasi nga, tuwan-tuwa ka sa Diyos. Tuwan-tuwa ka sa ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Hindi ka na marunong kumanta, pero natuto kang kumanta. Hindi ka marunong mag-share ng Word of God dahil sa cell group. Nung una, napipilitan ka kasi inassign ka ni Ate Eda, inassign ka ni Pastor Romel. Pero nung time na natutunan mo na, Lord, ang dami mo palang binibigay sa akin ng mga revelation. Ang dami kong natututunan. At ang galing palang magsalita ni Cynthia. Na marunong pala siya mag-Bible study. Ang galing pala umawit ni Joyce. Amen. Ni Cynthia uli. Amen, di ba? Kasi nadidevelop eh. And you become now, confident of yourself. Why? Because your partnership will always be coming from our God. Amen. Amen. And then let's go on. Let's go to Matthew chapter 19, verse 26. Sabi po doon, but Jesus looked at them and said to them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Amen. That is your partnership with God. Hindi mo nakikitang, Lord, parang ang labo-labo na. Wala nang pag-asa. Pero sa Diyos, laging may pag-asa. And natuwa ako doon sa t-shirt na suot ni Poti kahapon eh. Nakalagay, alam nyo, kahit wala ka kagabi dito, nakikita ko lahat. May CCTV po tayo dito. Nakalagay sa t-shirt niya, impossible. Pero nakalagay po doon, I'm possible. Tama ba yan? Okay, naka-slash pa yung I am. Tama ba? Naka-slash yung I am, pero possible. With God, everything is possible. Amen. And amen. 1 Corinthians chapter 3, verse 9 to 11. Yung tayo mag-end up. Pero mahaba ito. I hope. 1 Corinthians chapter 3. When you become a partner with God, tanda mo, sabi nga doon, ang partnership po is sharing of resources, of skills, ano pa? Burden, profit, and loss. Tama? Yun po yung sabi. Pero ang maganda po dito, yung partnership natin kay Jesus, ang mga bagay na pinapagawa niya sa atin ay yung mga bagay na gusto niyang matutunan natin sa buhay. Amen?
So, lahat ng talino, lahat ng kapamaraanan, lahat ng solusyon, sa partnership na meron ka kay Jesus, sabi po ganon, God can do it, God will do it, and He is faithful. So, wala ka palang lugi. Amen? Hello? Walang kalugi-lugi ang partnership mo with His Son. And that is our Lord Jesus Christ. At ang sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 3, verse 9, we are co-workers with God, and you are God's cultivating garden, the house He is building. May tatlong bagay po doon. God's co-worker, God's field, and God's building. Intindihin mo natin, isa-isayin natin. Ibig mo sabihin, your partnership with Christ dito sa lupa. Dahil pwede natin itanong, Lord, tinanggap na nga kita eh. Sana dinala, after after my conversion o after knowing you as my Lord and Savior, dapat diretso ka na sa langit eh. Tama? Pero ba't ka naririto pa sa lupa? Bakit 14 years na tayo bilang isang simbahan? Kasi meron pa tayong gagawin. Meron pa tayong purpose, God's purpose and plans here on earth. And the good news is that you are a co-workers with God. Amen? At ang sabi mo doon, eto ka, ganito ka tinitingnan ng Diyos. You are God's cultivated garden or God's field. Ang sabi po doon, the Greek word georgion, Georgion, cultivated field. Pag sinabi mong cultivated garden, matabang lupa. Na ibig sabihin, ang buhay mo, kapag may sinasabi ang Diyos at inilalagak siya sa puso mo at sa buhay mo, ikaw ay matabang lupa. Pag sinabing matabang lupa ka, merong kang buhay. Mamumunga ka. Amen. Hindi ka lamang tumataba in terms of physicality. Inuna ng Lord yan eh. Para makita, ang bless ng kapatid ko to. Yung pong pagiging healthy, kung natin tawagin chubby, it's a sign that you are blessed. Wala nag-amen namang matataba. So, ibig sabihin, walang mataba. Sabi po, when God called you to be His co-workers, ang gagawin niya sa'yo, you are God's cultivated garden, which means suitable for growing crops, capable of producing fruits as you abide in Him and allow Him to cultivate you. Naalala niyo John 15? Abide in me and I will abide in you. Hindi ka mamumunga kung hindi ka naka-attach. Di ba? Sa vine. Amen? At ang gagawin mo lamang, dahil sa iyong pakikipagkaisa kay Kristo, bilang kanyang kapwa manggagawa, ang nais ng Panginoon, mamunga ka. Your partnership with Christ will always be fruitful. Amen! Hindi lamang sa iyong personalidad, kundi every aspect of your life. Whether it spiritually, emotionally, financially, no, God will always see to it that you will become blessed. Why? Because God wants you to become a blessing to others. God will not be, hindi makikilala ang Diyos kung hindi makikita ng iba kung anong Diyos ang meron ka sa buhay mo. Amen. Kaya nga nakikita si Kristo sa buhay mo. Hindi nakikita yung dating ikaw. Magtataka sila, di ba ikaw yung dating Eric na nag-iinom? Manginginom na ilang case ng beer, yung inuubos mo. Yung mga kwento niya po noon eh. Noong umaga sila, kakainom. Hindi niya alam kung saan niya kinukuha yung pera pambayad. Imagine, that time, nagmimilagro na. How much more kung ang Lord ang nakikita mo at nakikita sa buhay mo, kaya sasabihin, di ba ikaw yung dating manginginom? Bakit nang iba na yung buhay mo? Ang nakikita na noon ay si Kristo.
At ikaw na yung matabang lupa na kung saan ikaw ay nagiging fruitful, hindi ka na pasaway, kundi ikaw na isang pagpapala. Amen! And that is the kind of partnership na pwedeng magkaroon ka kapag nakilala mo si Kristo bilang He will do it, He is faithful. Amen. Sabi po doon sa sumunod, the house He is building. When you say building, in the Greek word oikodome, na ibig sabihin, O-I-K-O-D-O-M-E, which mean building up or edification. God is building you up who you were made to be. No, yung buhay mo, yung tinatayong buhay ng Diyos sa buhay mo, I will always be building you up. No, hindi ka madi-discourage, kundi laging ang Word of God, ang salita ng Diyos, ang iyong katatagahan, ang iyong kasiguraduhan, ang iyong kapayapaan, ang iyong katagumpayan. The Word of God itself, your partnership with God, will always result on these things. Amen. Punta natin yung verse 10 hanggang 11 yan. God has given me unique gifts as a skilled master builder who lays a good foundation. Amen. Sino daw ang bibigay? Kanino mo tatanggapin ang partnership? Wala kang kapital. Ang kapital mo lamang ay sumunod. Magtiwala. Commit. No? Yun yung mga binabasa natin sa Proverbs chapter 3. No? Trust in the Lord. Sabi po sa iba pa, commit your ways and God will establish you. Amen? Naalala niyo yung mga ganong mga word of God na sinusulat nyo? Mga katatay, ang gaganda nga ng mga share ninyo eh. Amen? So every time you wrote those verse, pamuhay mo. Sabihin mo. Gawin mo. Amen? Kasi sabi po doon sa sumunod na verse, diba sabi po nga you are God's co-worker, you are God's field, you are God's building. Why? Because God has given me or given you a unique gifts. Kung anong meron ka, unique yun. Siya lang binigay sa'yo ng Panginoon. At yung bagay na yon ay para i-build up ka, para i-cultivate ka, para gamitin ka ng Panginoon. Amen? Kaya sabi pong ganon, who lays a good foundation. Afterwards, another craftsman comes and builds on it. So builders, beware. Let every builder do his work carefully according to ano daw standard? God standards. Kasi dito pinapakita, meron kasing kayang gawin na bilang anak ng Diyos, pero kung hindi ito according to the standards of God, ito po yung magre-resulta sa iyo na nai-stress ka, napapagod ka, umaayaw ka na. No? Para bang nararamdaman mo, ang tagal ko ng Kristiyano, walang nangyayari sa buhay ko. Why? Because you do not see God as the source of your everything. You do not see Jesus as your partners in everything. Amen. Amen mo ba? Kaya sabing ganon, yung builder, no, na meron na nagbi-build sa iyo, it is God according to His standard. Verse 11. For no one is empowered to lay an alternative foundation. So beware. No? Walang alternative foundation na mag-establish sa iyo, na magpapatatag sa iyo, na magpapalakas sa iyo, na magpapatibay sa iyo, kung hindi ang standard ng Diyos. Kaya nga sabi mo gano'n, for no one is empowered to lay an alternative foundation other than the good foundation that exists, which is Jesus Christ. Amen. So, ang foundation na meron ka, ang foundation na dapat na tinatayo mo, ay ang pundasyon na si Kristo ang nakatayo. Di ba sabi mo ganon? A wise man builds his house upon the rock.
Ang foolish man's build his house upon the sand. So, maliwanag, ano? Even the Word of God is so simple na dapat na alam na natin. Tama naman, in the natural, pag nagtayo ka ng bahay, hindi ka pwede magtayo ng bahay sa buhanginan. Kasi pag dumaan ng unos, bagyo, malakas sa alon, pagdaan na ganon, matatangay. Kastilyong buhangin. Pero kapag ang bahay mo ay nakatayo sa batuhan o good foundation, bato, ilalagay mo yun doon. Ang pundasyon mo, bato o semento. Dumaan man ng bagyo, dumaan man ng ulan, bumahaman, ikaw ay nakatayo. Amen. Simple, no? Pero minsan nakakalimutan po natin. Kaya nga, for no one is empowered to lay an alternative foundation. There is no other alternative foundation. Kundi ang foundation na meron ka na nag-i-exist ay yung buhay na binigay sa atin ng Diyos. Our partnership with Christ. Ephesians chapter 2 verse 10. Ito po tayo mag-end up na lagi kong binabanggit pero kadalasan nakakalimutan namin. Ephesians chapter 2 verse 10. Meron pa. Let's go. We have, sige, basahin ko muna dyan, then later on punta tayo sa New King James. Sabi po gano'n, we have become His poetry. Sa other translation, masterpiece. Yung partnership mo pala kay Christ, everything become new when you become a partner with Christ. Na yung standard na alam mo, kakalimutan mo dapat yon. Kasi ang tatanda mo dapat na standard ay yung standard na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Sabi mo nga nun, God is faithful. God will do it. God will do it. God is faithful to do what He says. Kaya nga yung invitation niya, come partner with me. At ang sabi po doon sa Ephesians chapter 2, we have become His poetry, His masterpiece, a recreated people that will fulfill the destiny. Amen. The destiny has given to each one of us. For we are joined to Jesus, or partnership with Jesus, the Anointed One, even before we were born. Napakaganda po ng plano ng Lord sa atin, pakikipag-partnership niya sa atin. Sabi nga ni David in Psalms 139. Sabi ni Jeremiah pala, even in my mother's womb, you have formed me. Sabi naman ni David in Psalms 139, you are fearfully and wonderfully created by God. Amen. Sa Tagalog, ikaw ay kaisang kahindik-hindik, kamangamanghang nilalang ng Diyos. Basahin niyo sa Tagalog, kahindik-hindik at kamangamanghang likha ng Diyos. Wonderfully and fearfully created. Katakot-takot. Huwag naman yung katakot-takot. Kaya sabi nga, even we were born, God planned in advance our destiny and the good works we would do to fulfill it. This is our partnership with God. Punta natin yung King James para mas lalo natin makita. Kaya nga yung puso natin, no, it will always be a heart of worship. Lord, hindi ako karapat dapat pero nangyayari ito sa buhay ko kasi kasama kita. Kasi ito yung magandang mong plano sa akin. Amen? Ang dami kong problema pero nasusolusyonan mo, Lord. Kasi kasama kita. Wala akong pera kahapon pero ngayon sobra-sobra ako, Lord. Kaya nga sabi ni Pablo, natuto akong wala, natuto akong sagana, natuto akong gutom, natuto akong busog. I can do all things through Christ who strengthens me. Yun yung sabi niya. Sabi po dito sa New King James, for we are His workmanship. Sabi doon sa iba, masterpiece. Sabi po doon sa iba, poetry. Now imagine how the Word of God describe me. You are God's workmanship. Pag sinabing workmanship, ikaw ay Kanyang likha. Kahindik-hindik. At katakot-takot. Wonderfully and fearfully.
We are His workmanship, created in Christ Jesus. Para saan daw? For good works. Kaya nga tayo co-workers of Christ. So, ang Christ na pinaglilingkuran natin, ang partnership natin, sinasabi natin, God is good all the time. God is good. So, ibig sabihin, yung nangyayari sa buhay mo ay laging para sa iyong kabubuti. Sa tingin mo hindi maganda, mabuti yon sa harapan ng Diyos. Ikabubuti yon ng buhay mo. Kaya nga, ang sabi pa dito, which God prepared. Past tense. Beforehand. Past tense pa rin. Ibig sabihin, nangyari na. Di ba pag sinabi mo beforehand, sa Tagalog, naganap na? Hello? Amen. At ang sabi pa, ito ang instruction sa atin ng Lord, na ang hirap gawin. Pero, yan ang dapat mong ginagawa. Ano sabi mong gano'n? That we should walk in them. Amen, and amen, and amen. Punta na nga sa Tagalog. Pero maganda ba sa Tagalog? Tingnan ko nga kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Amen. So kung bumabalik siya sa dati niyang pagkatao o lumang pagkatao, sabihin mo, yung laging binabanggit, yung ID mo, yung ID mo, yung ID mo. Yeah? At sa pakikipagkaisa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa, noon pa man, upang gawin, upang lakaran natin. In English, that we should walk on them. That is your partnership with Christ. Partnership with His Son. No, may kanta nga, walk, walk, walk in the light. Yung footprint in the sun. God will never leave you. God will never forsake you. And this is your partnership with our God. Amen. Let's all rise up. Ha? Presentation? May presentation sila mga bata ngayon. Wow, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kanina, ang ganda-ganda po ng worship natin. Ano? It was a wonderful and powerful worship. We missed the PPC yesterday. Kasi marami po kaming ginawa. And I thank God na God is continuously revealing Himself to us. Ang sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9, no, yung ating Panginoon, He is faithful. He is so faithful. No, kung paano kanya tinawag on day 1 until today, He is the same God. Kaya ang invitation niya, partnership with Him. Let this be the things that is been happening, that should be happening in our life. Ang ating pakikipagkaisa sa ating mahal na Diyos. Amen. Hallelujah. Bigyan mo nga ako ng isang magandang background yan. Hallelujah. Ito niyo yung ating pang worship kanina, may rap pa, no? Hallelujah. Let's all pray. Lord, we thank you that this morning, you are so concerned, you are so mindful, Panginoon, sa lakarin at takbuhin po ng aming buhay. At ang lahat ng bagay nito, Panginoon, ay nais mo na makita ka namin. Maunawaan namin. Malaman namin, Lord God, ang maganda at mabuti mong plano para sa amin. Bilang iyong anak, bilang iyong kapwa mong gagawa dito sa mundong ibabaw, at magtiwala, Panginoon, dahil ikaw ang tapat na Diyos na tumawag sa amin. Tapat na hindi kami iiwan, tapat na laging naririyan, tapat na Diyos na hindi nagbabago.
And this morning, dear Lord, thank you for reminding us once again that our partnership with you, Lord God, your calling unto us is of no repentance. Ito nga po ang pangako mo, Panginoon. Kung paano mo kami tinawag, Panginoon, kailanman ay hindi ka nagsisi. Amen. Dahil ang buhay mo mismo ang binigay mo para sa amin. Ang buhay ni Kristo, ang dugo niya na nabuhos upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng karapatan tawaging mga anak ng Diyos. Salamat po, Diyos, dahil ito po ang katagumpayan na meron kami bilang iyong mga anak. Dahil si Kristo mismo ang nagsabing, He is faithful. He will do it. He's the God who loves us. The God will never leave us nor forsake us. Lord, maraming pong salamat. For the past 6 months of this year, 2026, Lord, thank you that you remain faithful. Thank you, Lord, for keeping us safe always. Our family, our work, our job, oh God, and even our church, Lord. Let your ministry, Lord, continue to grow as we grow together with you in the knowledge and grace of our Lord Jesus Christ. As a church and as a cell group, Lord, thank you for all our Timothys and our Paul, our cell leaders. Thank you, Lord, for our ministry heads, oh God. Thank you, Lord, for every ministry na meron po ang simbahang ito. It will not exist, oh God, if you are not if we do not partner with you, Lord. Kaya ang lahat ng ito, Panginoon, ay pinagpapasalamat namin. Dahil ikaw ang gumagabay sa amin, nagtuturo sa amin, nagbibigay kalakasan sa amin, nagre-remind sa amin, O God. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoong Jesus. We cannot do this if you are not with us. But we can do all things to Christ who strengthens us, O God. Maraming pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Patuloy na mahayag si Jesus sa buhay namin. At patuloy namin kilalanin ka bilang aming great partner. Our partnership in His Son, our Lord Jesus Christ. Lord, we thank you. We bless you. We honor you. We pray all these things in the mighty name of Jesus. Amen. Amen.